Magandang araw sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating guro. Ngayon ay sisimulan ko na ang aking diskusyon tungkol sa mga uri ng klima at panahon. Ito ay parte ng heograpiya o physical geography. Ngunit bago ko simulan itong ating talakayan, ilalahad ko muna ang mga objectives natin sa araw na ito. So mayroon tayong tatlong objectives o mga expected outcomes natin sa ating diskusyon. Ito ay una, natutukoy ang pagkakaiba ng klima at panahon. Pangalawa, nakakalikha ng infographic gamit ang Canva na nagpapakita ng iba't ibang uri ng klima sa Pilipinas. At ang huli ay naipapakita ang pagpapahalaga sa kahalagahan ng klima sa araw-araw na pamumuhay. Ito ang mga topics naman na ating makikita at matutunan mamaya. Sisimulan na natin ang ating diskusyon. Una, ang heograpiya. Ayon sa nakalahad, ang pag-aaral ng heograpiya at kamalayang pangkapaligiran, malaga ang mga konseptong ito sa kung paano nakikipag-ugnayan ang mga individual at pamayanan sa kanilang kapaligiran, nagplaplano para sa kanilang kabuhayan at naghahanda sa mga posibleng natural na mga panganib. So, ang pag-aaral ng heograpiya ay napaka-importante, lalo-lalo na tayo ay nakikipag-interaksyon sa ating kapaligiran. So, kapag tayo ay may alam sa ating kapaligiran, ligtas tayo sa mga posibleng natural na mga panganib. Lumipat naman tayo sa panahon at klima. So, ayon sa definisyon, ang panahon ay tumutukoy sa panandaliang kondisyon ng atmosfera sa isang tiyak na lugar sa isang partikular na oras. Halimbawa ng panahon. Kung umuulan ngayon sa Maynila at malamig ang simoy ng hangin, ito ay panahon. Bukas, maaaring maaraw na ulit. Nagbabago ito araw-araw. Samantalang ang klima naman ay kumakatawan sa pangmatagalang pattern ng panahon sa isang partikular na lugar. Karaniwang sinusubaybayan at itinatala sa loob ng hindi bababa sa 30 taon. Halimbawa ng klima, kapag sinabing ang Maynila ay karaniwang mainit at maalinsangan tuwing buwan ng Marso hanggang Mayo, madalas umuulan mula Hunyo hanggang Oktubre, ito ay klima. Dahil ito ay obserbasyon ng lagay ng panahon sa mahabang panahon. So, sa madaling salita, ang panahon ay kung ano ang nararanasan mo ngayon, habang ang klima ay ang karaniwang lagay ng panahon sa loob ng maraming taon. Sa konteksto ng Pilipinas, ang klima ay inuuri sa apat na uri ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA batay sa pamamahagi at tindi ng pag-ulan sa buong taon. Ito ay ang mga sumusunod. Sa unang uri, ayon sa definition, may manlinaw na tagtuyot at tag-ulan karaniwang sa kanlurang bahagi ng Luzon. Ang keywords dito ay may malinaw na tag-init o tagtuyot at tag-ulan. So halimbawa, sa Pangasinan, tuyot mula Nobyembre hanggang Abril at malakas ang ulan mula Mayo hanggang Oktubre. Sa ikalawang uri naman, walang tagtuyot at may masaganang pag-ulan halos buong taon, karaniwan sa silangang baybayin. So ang key terms dito ay walang tuyo, palaging umuulan sa buong taon. So halimbawa, sa Catanduanes, kahit tag-araw ay may ulan pa rin, kaya laging basa ang paligid. Dumakot naman tayo sa ikatlong uri ayon sa PAGASA. Ayon sa definisyon, walang malinaw na tag-ulan o tag-init, karaniwang tuyo mula Nobyembre hanggang Abril at basa sa natitirang bahagi ng taon. So ang key terms dito ay walang tiyak na tag-ulan o tagtuyot
pero kadalasang tuyo mula Nobyembre hanggang Abril. So halimbawa, sa Northern Samar, minsan umuulan kahit tag-init pero mas madalas ang ulan sa ibang buwan. Ngayon dumako naman tayo sa panghuling uri, batay sa pag-asa. Ayon sa definisyon, pantay-pantay ang distribusyon ng ulan sa buong taon. So, ang key terms dito ay halos pantay ang dami ng ulan buong taon. So, halimbawa, sa Metro Manila, may ulan kahit anong buwan pero hindi masyadong sobra o kulang. So, yan ang panghuling uri ayon sa pag-asa. Ngayon, dumako naman tayo sa kahalagahan ng pag-aaral ng mga uri ng klima at panahon. Una, paghahanda sa mga kalamidad. Ang pag-unawa sa panahon at klima ay tumutulong sa mga tao na maging handa sa mga natural na panganib tulad ng bagyo, baha at tagtuyot na nagliligtas ng buhay at ari-arian. Pangalawa, mayroon tayong pagpaplano sa kabuhayan. Mahalaga ito lalo na sa agrikultura dahil ang tamang kaalaman sa klima ay nakakatulong sa pagsasaayos ng panahon ng pagtatanim at pag-aani upang maging mas matagumpay ang pag-ani. Pangatlo naman, mayroon tayong pag-angkop sa pamumuhay. Ang kaalaman sa klima ay nakakaapekto sa disenyo ng buhay, uri ng pananamit, at paggamit ng enerhiya na mahalaga upang makabagay sa kapaligiran at mapanatili ang kaligtasan at kaginhawaan ng pamayanan. So, mayroon tayong tatlong uri ng kalagahan, no? Ito ang paghahanda sa mga kalamidad, pagpaplano sa kabuhayan, at pag-angkop sa pamumuhay. At panghuli ay ang buod. Ang araling mga uri ng klima at panahon ay nagpapaliwanag ng pagkakaiba ng klima at panahon kung saan ang mga panahon ay pananalian at ang klima ay pangmatagalan. Tinatalakay dito ang 4 na uri ng klima sa Pilipinas ayon sa pag-asa. Ipinapakita ng aralin kung paano naapektuhan ng klima ang agrikultura, pabahay, paghahanda sa sakuna at araw-araw na gawain. Binibigyang diin din ang kahalagahan ng kaalaman sa klima upang makagawa ng matalinong desisyon ang mga mag-aaral. Bahagi ng aralin ang mga gawaing nagpapalalim sa pag-unawa tulad ng paggawa ng infographic at climate adaptation plan.